Good morning. Start na tayo para marami tayo ng usapan. This seminar, masabihan pa kayo na ang tama na ito? Lunch na? Breakfast na ba kayo? Okay. So, no more cellphone, ha? Because marami kayong speakers today, ako yung una. Pag-usapan natin yung future nyo sa loob ng kalating araw. Pero isang oras lang ako. Okay? Usapan natin kung paano kayo magtatagal, magsama. Kasi dami din rin tatagal eh. Diba? Wala na naniniwala sa forever. Meron pa ba? Meron pa naniniwala sa inyo sa forever? Meron pa? As nga naman? Hindi lahat, no? Hindi lahat. Yung malalaki, hindi nagtataas. Yung babae lang eh. No? Yung problema natin. Kung hindi niyo pinaniniwalaan ng isang bagay, hindi mangyayari. You will never make any effort to achieve it. Kaya niniwala rin. Diba? Hindi susunod ka lang mo. So today we will discuss how to live happily ever after. Yung akala nyo sa fairy tale lang natin na isang lalaki lang kita ko nagtaas. Welcome po. Morning. So this is your right pre-marriage counseling session. Bakit right? Kasi may mga left. Sinabing right, ito yung tamang informasyon na dapat nyo malaman sa pag-asawa. Ito yung tamang pagtuturo na kailangan nyo sa pag-asawa. Alam nyo kung anong priority natin sa pagtuturo ito? Priority. Yung batas. Batas sa pag-asawa. Yung batas na galing sa gumawa na marriage. Brother, where are you from? Utah. Utah? United Kingdom. UK? British. Welcome to the Philippines. This is your first time. 6. 6 times. You love here, huh? Enjoy. Okay. I'll be speaking some Tagalog and English. Sister, explain it to her, huh? I speak Tagalog. Kasi mas madali explain sa Tagalog, mas nakaka-relate kayo. Okay? So, welcome. And the objective of this seminar, of course, ay mapatibay ang inyong pagsasama. At kailangan natin kayo turuan ng tama. At kailangan nyo maintindihan yung tinuturo natin. Pag di naintindihan, taas lang ang kamay. Pag-usapan natin. Ha? Just raise your hand. Sir, medyo naguluhan ako doon. Paano ba yun? So, kung ang pag-uusapan natin is the law about marriage. Kasama doon yung principles. Ano ba pagkakaintindihan sa principles pala? Ano ang principles? Raise your hands. Ang common na relative mong sagot, paniniwala. No? Paniniwala. Pero hindi siya paniniwala. Marami akong papalitan sa mga natutunan niyo before. Marami akong sisirain sa inyong paniniwalaan. Okay? Kailangan natin ayusin ang ating mentality para mas mag-apply yung benefits ng marriage sa inyong buhay. Kahit sa mga nag-aasawa daw, pinag-aralan na sa Amerika, lumalago ang buhay ng bawat mag-asawa. Na tama ang ginagawa. May kondisyon. Hindi pa sa nag-asawa ka lang, automatic i-bless ka ni Lord. Ha? Hindi ganun yun, ha? Hindi po pag nagpakasal kayo, blessed na kayo ni Lord. Hindi ganun. May gagawin pa kayo. Okay? Kailangan nyo i-align ang sarili ninyo sa design ng produkto na ang tawag ay marriage. Pag pinasok mo sa marriage, yung iyong mga kagustuhan, yung iyong mga habits, yung iyong mga pag-uugaling hindi ka na-establish, hindi mabibless ang marriage. Bakit? Kasi hindi na masunod, hindi na ma-align sa mismong design nito. Okay? At ang produkto, para mag-function well,
ay dapat ginagamit ng tama. Yes or no? Yes. Kagaya nito, mga produktong ito, para gumana, magtagal ang buhay, gamitin sa tama. Diba? Pag hindi ginagamit sa tama, ang tawag po doon ay abuse. At ang abuse ay galing sa salitang abnormal use. Okay? Abnormal use. Ang tawag po doon galing ang abuse. Okay? Pag sinabi ng produkto, bawal isaksak sa 110, bawal isaksak sa mainit, bawal ilapit sa mainit. Pag hindi mo sinunod yun, may mangyayari sa produkto. Tandaan po niyo yung concept na yan. Yung marriage na binubuo nyo ay isang produkto. Produkto nino, produkto ng Diyos. Hindi ang produkto ng mga scientists. Hindi ang produkto ng mga philosopher. O ng Estado, o ng gobyerno, o ng Kongreso, o ng Senado. Hindi nila yan produkto. Okay? Mula sa Diyos, na galing, saan galing ang marriage, at hanggang sa nag-decision kayo. Pero hindi kayo pinilit mag-asawa. Meron ba? Meron ba pinilit dito? Taas ang kamay habang maaga pa rin sa akin ay nandyan yung katabi mo. Walang tinutukan. Walang tinakot. Suicide ako pag hindi ako pinakasalan. May ganon, taas ng kamay kagad, brother. Ha? Sister. Oh. Kailangan na ni mami and daddy ng apo. Maling decision yun. Kasi parang nakasalalay sa kanila yung motivation ko. Diba? Kailangan galing sa iyo mismo yung decision. Gusto ko na magpamilya, handa na ako, ready na. Nasabi niyo ba yun sa sarili niyo? Siya lang yung sumagot ko. Nasabi niya talaga yun sa sarili niyo? Okay, ang seminar na to, ang intention nito ay linawin ang inyong pag-iisip. Kung dapat bang ituloy ang kasal o hindi. Obligasyon ng Estado yun. Obligasyon ng gobyerno yun na ipa-realize sa inyo kung tama na ba yung desisyon ginagawa niyo. Okay? Kaya obligasyon naman namin mga teachers ang magturo ng tama. Para makadecide kayo ng tama. Di ba no? Okay. So let's move on. Pakilala mo na ako. I'm supposed to speak with my wife. Pero hindi ko siya kasama ngayon. I am the founder, together with my wife, and managing director of the CNTV Law Group. We are a private entity, duly accredited by the DSWD to conduct this seminar. And this is our advocacy. We build stronger marriage foundation, happier families, productive individuals, and profitable businesses in the Philippines for the next generation. Bakit? Yan ang advocacy namin. Kasi sa dami ng problema natin, nakakawag ay social ills na hindi matapos-tapos, umiikot lang sa mukha natin yung effects ng ating mga maling desisyon. Bumabalik sa mukha natin yan. Paano nagbuo ka ng pamilya? Naging busy kayo. Nag-ipon kayo na nag-ipon. Bakit? Kasi hindi kayo nag-ipon bago mag-asawa. So habang nag-asawa na, habang nag-asawa, or during marriage, ipon kayo ng ipon. Overtime. May lumabas na baby. Overtime pa rin kayo kasi dagdag gastos. Hanggang saan pabayaan yung mga bata? Nagutom. Nawala yung love. Hindi na maramdaman yung care, safety, protection sa bahay. Lumabas ang bahay ng bata. Naghanap ng ibang magbibigay ng love, safety, care, protection. Sa paghahanap niya ng love, care, safety, protection sa labas ng bahay, nabuntis. Or nambuntis ng maaga. Yan nga po pinag-uusapan ngayon. Teenage pregnancy na hindi bumababa, lagi tumataas, rising. Teenage pregnancy. So, kanino babalik ang effect? Sa mga mukha natin. Kapag maraming problema, kagaya niya, andito po sa Morning po. morning. Pag maraming problema, higit niya, teenage pregnancy, poverty, crime, krimen, drugs, ang pagaling yan.
Sabi ng mga behavioral scientists, galing lahat sa pamilya. Emanated from the family. Dahil pag hinanap nila yung mga suspect, sino yan? Saan galing ng magulang na yan? Sino yan? Bibisa tayo lang isa-isa. Okay? 99.9% of our social ills emanated from the family. Galing sa mga desisyon natin. And the more na maraming problema sinusult ang gobyerno, the more na kailangan ng panggastos. Tama? Tama? Pag kulang ang panggastos, kanino kukunin? Kanino? Pag sa atin, ataasan yung tax. Tama, mali. Pati kayo sumasagot, nagugulat pa tayo. Logic lang naman eh. Tatasan ng tax, madililitan na yung pay mo. Diba? Pati lagi ka mag-overtime. Sideline dito, sideline doon. Hanggang sa hindi ka na maganda ugaga, hindi ka na makatulog. 4 hours na lang tulog mo. Or 3 hours. O hanggang sa dahan-dahan mo ng maramdaman yung iba't ibang sakit. Naisip niyo ba yun? Ayan ay resulta ng ating mga desisyon. Hindi ng kapitbahay. Tayo mismo. And the more we are ignorant, the more we are prone to commit making wrong decisions. Okay? Ulitin ko. The more we are ignorant, the more we are prone to making wrong decisions. Okay? Yun lang po ang dahilan ng pagkasira ng bawat buhay ng tao due to ignorance. Wala na tayong excuse. Kaya yung mga pagkahawak nyo ng cellphone na yan, instead na mag-games kayo, mag-google kayo palagi. Anong meaning ng word na ganito? Marriage. Anong meaning ng marriage? How to be a good wife. Isang Google lang yan. Lalabas na. May excuse pa ba tayo ngayon? Wala na. Dinadala na sa kamay natin yung informasyon na kailangan natin malaman. How to be a good husband. Isang click lang yan. Kapag hindi ka interesado malaman yung mga bagay na yan, ay candidate ka. Very clear candidate ka for destruction. Your marriage will be in danger. Bakit? Hindi ka interesado. May ginawa akong libro. Dahil culture na ang hiwalayan. Diba, no? Ginawa ko ito para sa kanila. Kaya pag nasa gitna ka ng mga taong naghihiwalay, pati parents mo, hiwalay. Pati tito-tita mo, hiwalay. Kapitbahay mo, hiwalay. Pati si chairman, hiwalay. Pati si pastor, hiwalay. Maniniwala ka ba sa perfect marriage? Of course, hindi na. Kasi lahat na nakikita mo, sa paligid mo, wala forever. Kaya ginawa ko ito para sa kanila. Kaya pinaliwanag ko dito na ang resulta ng pagkasira ng buhay mo ay dahil hindi ka interesado na malaman yung mga informasyon tungkol sa marriage na matagal nang sinerge ng tao. Matagal nang pinag-aralan ng tao. 15th century pa lang, curious na ang mga unang taong nabuhay. Alala niyo yung mga scientists na lumabas during 15th century? Ang pabalik kayo, upo kayo. Because ito ang basis ng ating pag-uusapan today. Kaya bumabalik tayo sa history. Okay? Kailangan nyo malaman yan at maintindihan. Dahil yung generation ninyo ay generation ng mga hindi pinahirapan ng mga magulang. No? Yung gusto nyo lagi instant eh. Pag nag-text, kailangan sagot ka kagad. No? Pag nag-inquire, hindi pa kayo nag-reply yan. No? Generation of entitled, sabi ng ating mga scientists. Age of entitlement. Pero makakatras ako sa age of enlightenment. Kung saan tinuklas ng tao kung ano ang meaning ng marriage. Ang relationship.
Kaya kung may question kayo tungkol sa inyong relationship, huwag mahiya, magtaas ng kamay, magtanong, ha? Halimbawa, sir, ma'am, paano po yun? Sa aming magulang kami titirhan. Okay lang po ba yun? O, mga questions like that. Sir, ma'am, paano yun? Ako lang may trabaho, siya wala. Mag-work pa ang marriage namin. Eh, ito lang, tanongin na, okay ba yan? I-address natin yan. Ha? Sir, ma'am, paano yan? Introvert ako. As lalaki. Yung asawa kong babae, ang extrovert. Kaya siya laging tinutulak ko. Ikaw na, ikaw na. Walang salita, ano mapaliwanag? Okay? Yan ay magiging problema niyo sa marriage. Yung bang may excuse kayo, nagiging may excuse. Kasi ganito ang pera namin ng magulang ko. Tiis ka. Maldita ako, magtiis ka. Yung bang kayo yung masusunod at dinala niya yung mga ugali niya sa marriage. Hindi kung tama yung dinadala sa marriage yan. Malalaman niya ngayon bakit. Okay? Dr. Angelo Ipase. Yung listahan na yan, ng mga pag-aaral ko, ay hindi pa yan. Wala na. Wala na space. 12 pages na yung resume ko. Kaya, nilagay ko lang yung major studies. Because, I want to know the answer to every question. Ayokong mabuhay sa ignorance. Dahil sabi ng batas, ignorance excuses no one. No? Pag pumunta ka sa korte, judge, ayaw mo na yung asawa ko. Bakit ayaw mo na sa kanya? Mag-explain ka. Hindi pwede pupunta ka sa korte na sasabihin mo na gano'n. Pinabalik ko lang po siya sa magulang niya. Hindi obra yun. Mag-explain ka, i-justify ka. O, pag nakita ng judge na may pagkukulang ka, ay hindi pwede. Hindi i-declare na null and void yung marriage. Bakit? May pagkukulang ka, may hindi ka ginawa. Sa kailangan justify mo. Paliwanag ka. Okay? Ang mga pag-uusapan natin today, yung counseling, rights and obligations sa inyong dalawa, patas tungkol sa marriage, at responsible parenthood. Sana mapag-usapan natin sa maiksing oras natin. Una, mentality check. Naniniwala ba kayo? Lahat ng bagay sa mundo, even kayo mismo, ay may purpose sa mundo. Pero, asan ka kayo hindi naniniwala? Hindi po ako naniniwala dyan, sir. Ako ay parang isda na singaw. Ako ang purpose. Taas ang kamay. Very good. Even yung asawa mo, makakasalan mo ngayon, may purpose yan, makakilala yan. Every person na meet natin, pwede, hindi mo makita yung purpose ngayon, pero later on, mo makikita. Okay? Number 2. Lahat ng successful na bagay sa mundo ay dumaan sa proseso. Your career, these products, dumaan sa proseso. Pag sinabing proseso, may masusing pag-aaral at mayroong test na ginawa. Test. Kaya gusto niyo ma-enjoy ang pagsasama ninyong dalawa, mataan kayo sa test. Pwedeng sasabihin niyo, hindi naman nawawala argument sa pag-asawa. Talaga naman, kasi tinitest kayo. Hindi naman mawawala yung pagkatalo sa mag-asawa. Totoo naman, kasi tinitest kayo. Anong tinitest sa inyo? Yung pasensya niyo sa isa't isa. Diba? Kung matitiis niyo pa yung isa't isa. First year of marriage, puro pagtatalo. Magdasal ka na. Lord, kaya ko ba ito? Second year, ganun pa rin, puro away. Lord, please extend my patience. Third year, fourth year, fifth year, walang nangyari. Alam niyo ba, na first 5 years, yung pinaka-crucial sa bawat mag-asawa? Bakit crucial? Ito yung pinakamataas na hiwalayan. First 5 years ng pagsasama. Kaya sa unang taon, testingin na kayo. Ang tawag doon, malfunctioning.
malfunctioning ng marriage. Kasi pwedeng pumasok kayo sa marriage nang hindi kayo ready. Pwedeng nagtayo kayo ng institusyon na ang tawag ay marriage, pero wala kayong funding. Lahat ng institusyon kailangan ng funding. Naintindihan nyo? Hindi basta porque may trabaho ka, pwede ka na mag-desisyon na mag-asawa. Kailangan ng pondo. Kahit pag nagsama na kayo dalawa, hindi naman kayo pinamanahan ni mami and daddy ng apartment. O di uupa kayo. Saan gagaling ang upa? Sa sahod ninyong dalawa. Ay kung yung asawa mo ay dami obligasyon sa mga kapatid niya, may enjoy niyo ba pareho yung sahod niyo 100%? Diba? That also means hindi ka handa mag-asawa. Dahil tumibok ng puso mo, hindi mo ginamit ito. Inayaan mo lang yung puso mo, nadiktahan ka. O, kaya nga sabi nila, kulat daw pag-ibig. Bakit naging kulat? Hindi na kasi nag-iisip. There's a chair here for couple. Good morning, sir. Are you foreign? You're foreigner? Yes. American. Welcome. Dalawang foreigner? Hindi pa rin panalo for me to speak English. Pag majority foreigners o talong Pinoy, bali English ako. I slice it in English, brother. Okay? So, lahat ng bagay, gusto mong ma-enjoy, gusto mong magtagal ang buhay, kailangan dumaan sa tamang proseso. Walang shortcut. Ha? Huwag mag-expect ng mabilisang pagyaman. Dahil ang pag-aralan na rin yan sa Amerika, kapag tama ang ginagawa ng mag-asawa, laging isa ang desisyon nila dalawa, lumalapit ang biyaya, na-attract ang mga tao. At yung desisyon nila na ginagawa ninyo ay dapat pinakikinabangan ng ibang tao, ng society. Ayon din sa studies, hindi basta nag-asawa lang kayo, karapatan nyo kasi ito, sumaya, lumigaya. Hindi sapat na maging selfish tayo. May obligasyon tayo sa ating komunidad, community. At dapat nag-i-enjoy lang ang komunidad sa inyong dalawang mag-asawa. Ano ba yung i-enjoy ng community dapat sa atin bilang mag-asawa? Hindi sapat na gumawa lang ng mabuti. Hindi sapat na maging mabait lang. Mabait po ako, di ako gumagawa ng kasalanan. Hindi. Kailangan mong ilabas yung bait mo. Naintindihan? Kailangan mong ibigay sa kapwa mo yung bait mo. At yung purpose mo. Marami na akong nabasa mga successful stories na mag-asawang isa lang ang desisyon. Isa lang ang commitment sa buhay. Lumalago ang buhay. Na nangyari din sa aming mag-asawa. I speak by authority here. Kung ano sinasabi ko, nangyari at naranasan namin. Ina-apply namin. I speak with authority. Okay? Kaya di po ako just teaching by the books. No? Naranasan namin yung aming tinuturo. That's why it became our advocacy. We're excited to tell you this. Kaya anything na sabihin ko sa inyo ngayon, kung hindi nyo maintindihan, mahirapan kayong i-apply. Hindi nyo ma-enjoy yung benefits of marriage. Okay? Ito pa, gusto na pag-aaral sa US. Mas umahaba ang buhay ng mag-asawa, tama ang ginagawa kaysa sa mga singles. Mas tama ang ginagawa niyo sa isa't isa. Hindi kontrabida ang turing mo sa asawa mo. O hindi lesser sa iyo ang asawa mo. Hindi mo tinuturing siya, ay, mas matalino ako sa iyo, kaya ako magdidesisyon sa lahat ng bagay. Sunod ka lang. Mali po yun. Dahil ang mag-asawa, may naman utak niya, ikaw matalino, konsultahin mo rin. Baka meron siyang alam na hindi mo alam. Diba naman? At ito ang matandahan sa kababaihan. No, sir? Hindi pwedeng ikaw lang yung educated, ikaw yung mas experienced, ikaw lang yung may right mag-decide. Hindi po.
Alam niyo kung ganda sa kababaihan, husbands? Rooms, they are smart. They were born smart. Kung hindi niyo pinaniniwalaan yan, tanongin yung science. Kapag kulang ang smartness ng wife mo, ilagyan ng Diyos ng solusyon niya. Hindi mo siya papalitan. Anong gagawin mo? I-develop mo siya to a woman in your mind. Because that is the meaning of your role as a husband. Husband means the one who binds the house together. From the word house, bond. Yun ang origin ng word na husband. House, bond. The one who binds the house together. So pag sinabing binds the house together, ikaw yung magbibigtis sa lahat ng miyembro ng pamilya. Hindi mo hayaang may lumabas at mawala ng landas. Maligaw ng landas. Ikaw yung magpapatupad na gusto mo sa iyong pamilya. Gusto mo yung wife mo maging magaling magluto, dali mo sa culinary school. Puhunanan mo, ikaw magbayad. Huwag mo siyang hintayin na maging magaling na cook. Ilan mo ng cook at i-guide mo. Mahina magsalita, ipasok mo sa language school ang wife mo. Hindi porke may sahod din yan, ihahayaan mo siya magbayad ng tuition niya. She expects you, husband, to pay for her. Diba no, girls? Diba no, girls? Oh, may feeling kayo na hindi nyo control, hindi nyo invento. Husbands, kailangan nyo maintindihan nyo. May feeling sila na hindi nila control. And I don't blame them for that. Ano yung feelings na yun? Hindi nila ma-invento, hindi nila maintindihan ba? May feelings sila gano'n eh. Ang pera nila, pera lang nila. At ang pera mo, husbands, ay pera din nila. Diba naman? Nararamdaman mo yun? Ikaw, alam mo yung bank account niya, bukang. Ikaw, sir, alam mo bank account niya, bukang. Alam mo? Hindi niya sasabihin. Because she expects you to provide for everything that she needs. Walang scientist na kapagpaliwanag niya. Sino nagpaliwanag? Eh di kumuha ng produkto. Sino? Yung Jones. Sinulat niya. Bible. Ano niya pinakita sa atin? Yung lalaki ginawa sa lupa. Wala namang scientist nagpaliwanag niya. Ang sinasabi ng scientist, galing na tayo sa monkeys. Babae kayo. Babae kayo. Galing tayo sa salamander. Or caveman tayo dati. Mga mukhang unggoy. Dahil ko ng anak, naantay kong maging unggoy, di nagiging unggoy. Di ba niloloko tayo? Only God can tell you how He made you. Only God can tell you how He designed the marriage. Okay? I will tell you the design of marriage. When He made you from the dust, beginning from the male, He built foundation into the male Himself. Pinatibay niya yung male na yan. And everything else that follows after creating the male is built on the male. Okay? Iloloko tayo ng mundo. Pilit na pinapasok sa atin yung equality. Pinag-aralan ko mabuti yan. Ano ba equality na yan? Na ang babae pareho ng lalaki. Totoo naman, equal. Pero magkaiba na purpose. Tandaan niyo, hindi ka design para maging lalaki, girl. Iba ang purpose mo, girl. Huwag mong pilitin gawin ang ginagawa ng lalaki. Hindi design ang katawan mo to handle stress. Hindi design ang katawan mo para mag-overtime na mag-overtime. Kaya nga ang dami nyo kagad mararamdaman pagka nag-voting kayo, nag-hardworking kayo, nag-angkas kayo, kayo mismo, babae, nag-angkas, nag-grab driver. Stressful nagtrabaho yun eh. Diba? Your body is not built to handle stress. The man's body is built to handle that. Kaya ito yung laki yung scientifically discovered, mas mag-iba yung buto ng lalaki.
Why? Because there's a purpose for that. Provider. Diba? How can you provide for the family kung sa aking din ka or dami kang bisyo? Kaya pagpasok mo sa marriage, bawal na ang bisyo. Dahil ang bisyo ay what? Bakit ka nagbibisyo? Anong reason? May 100 peso loan, sumakasagot. Bakit ka nagbibisyo? Dahil pinapasaya mo ang sarili mo. Tama? Tama, balik. Nag-yosi ka, you want to release your stress. Nagsasugal ka because stress reliever mo daw yun. Sabi mo. Umiinom ka dahil ganun din ang reason mo. Stress reliever sa iyong alak. Napasaya mo sarili mo. Eh pag married ka na, kailangan pa ba ng marriage? Yung bisyo mo? Kailangan pa yun ng marriage? Di na, no? Bakit? Bakit ka lang yan? Magastos kasi. Magastos. Ano pa? O ba, mababawasan yung allowance mo? Hihingi ng pang-beer. Diba, no? Ano pa? Ano pang reason? Ba't hindi kailangan yung bisyo sa marriage? Labas mo yun. May, Kailangan self-based. kailangan selfless. Hindi yung sagot na yun, ha? Ba't hindi kailangan ng pagsusugal sa marriage? Ma'am, bakit hindi kailangan? Akasira ng relasyon. Diba? Imbis na magkahamit sa marriage, yung pera, lumalabas dahil sa sugal. So, hindi kailangan ng marriage yung mga bisyo na yan. Right, girls? Eh, dapat manindigan kayo, ha? Hindi pwede. O, kasi pag nag-bisyo yung mga husbands ninyo during your marriage, tapos di ka kumibo ngayon, o, isusumpat sa iyo later on. Nung nagsiseminar si Sir Angel, sumukot ka ba? Hindi naman, ha? Hindi ka man nagreklamo, ha? O, kiss ka. O, ulitin ko, kailangan ng bisyo, kailangan yung mga bisyo ba yan sa marriage? Kailangan? Bayan lumakas, lakas ng sagot. Hindi po. Lakas, may na, o. Hindi po. Hindi po. Ayan. Lumaatras pa. So, sino ba lagi nagbibisyo? Lalaki lang naman, di ba? Kunti lang yung bilang ng babae ng bisyo, yung yosi ng yosi, sinisira yung katawan, ano? Kaya pag nanganak na, wala na. Kawawa yung baby. Sino babae ng si yosi dito? Tapos na naman. Oo, bitigil mo na yan. Try. Oo. Kawawa ang baby pag lumakas. Alam ako nakita ang health benefits sa sigarilyo. Meron pa kayo nakita ang health benefits. Kaya nga may warning sa labas eh. Diba? May warning. Parang health benefits yan. Now, sa babae naman. Dahil majority nagpipiso, lalaki lang naman. Sa babae naman kalubutan. Ano sabihin ng mga husbands? Sir naman, unfair. Anong kailangan ng mga lalaki kaya sa tingin nyo? Scientifically discovered, anong kailangan ng mga lalaki? Number one need nila, hindi material. Ano yun? O pera, kailangan ng pera. Kailangan may trabaho ang lalaki, di ba? Yung hindi nakikita na kailangan niya ay respeto. Respeto. Pinag-aralan na sa iba't ibang mundo, tayo lang hindi nag-aaral. Pinag-interesan namin pag-aralan. Kasi nararamdaman ko din eh. No? Hindi ko gusto na sinasagot-sagot ako ng asawa ko. Kayo, sir. Gusto mo ba yun, sir? Sinasagot-sagot ka? Ini-insulto ka? Pahiga-higa ka lang dyan eh. Sabihan mo gano'n. Matutuwa ka, sir? O tingin kayo sa akin. Ako, sir, matutuwa ka nun? Tapos, sinabihan ka. Nag-question ka kasi bili ng bili, shopping ng shopping. No? Sakit nila yun eh. Although hindi nila control yun, shopping ng shopping. Kasi alam niyo bakit? Pag nag-asawa ka, ang blessing talaga, papasok through the mails. Tapos ibibigay sa female, sa asawa. Kaya ang asawa, nagalabas lang ng pera yan.
Males, huwag kayo mag-expect na yung wife ninyo magpapasok ng pera. Oh, para sa kanya lang yun. Ha? Wala niyo maintindihan niya. So, pag ano yan, pa-forward. From nature, pagkatanggap mo as husband, kung hard worker ka, you bless it, then ibigay mo sa asawa mo, siya naman, papalaguin niya yan. Kung, ano siya magpalago? Okay? Paano niya palalaguin? Bibigyan ka ng masarap na ulam, pagkain, magandang tahanan. Yan ang nature ng babae. No? Mahilig ka sa magandang kulay. Kaya maintindihan mo yung husband. Huwag mong i-expect yung wife mo na maging katulad mo kung paano ka mag-isip. Okay? Magkaiba kayo. Dahil magkaiba kayo purpose. Kaya ang dami yung husbands na gano'n, no? Ni-expect yung wife nila to think like them. Kapag gato ka lang yung diskarte, bagaya po. No, iba sila. Maralang yung science. The difference between a male and a female. The more you understand that, the more you will be able to manage your relationship effectively. Okay? Dalawang slides pa lang ako eh. We are designed as just one. Everything sa buhay natin, i-design yan as just one. Designed by creator, by manufacturer. Yung isa pa na nakikita mo, that's a reserve only. A reserve lang yan. Diba? Yung mata niyo magkaiba, tumingin sa lamin, hindi yan pareho, hindi yan pantay. Magkaiba yan. Yung braso niyo, hindi rin magkapareho yan. Paa niyo, everything. Anything na dalawa sa bahagi ng katawan ninyo, the other one is just a reserve. Okay? Kaya naka-reserve yun, para tumagal pa buhay mo. Kapag inabuso mo ang katawan mo, magagamit yan. Makawala yung isa pag inabuso mo yan sa mga bisyo mo. Okay? Dahil lahat ng bisyong gagawin mo ngayon, nagpakasal na, hindi ka pa rin tumigil, yan ay masasalin sa inyong anak, 4 na generation. Kaya nga, namamana ang sakit eh. Hanggang 4 generations, scientifically and biblically explained. Galing sa DNA mo, yung mga bisyo mo ngayon, 4 generations backwards. Tapos nagpasok ka pa ng sarili mong bisyo, talaga magsasuffer. Yung anak mo, 4 generations. Anak mo, anak niya, apo mo, apo-apo. Dala-dala yan sa DNA. Okay? Kaya you want to enjoy your partnership together, iwanan ang mga bisyo. Pati ang mga samang pag-uugali. Pati ang pagiging maldita. Okay? Kailangan pa ng marriage yung pagmamaldita ng wife? Sir, kailangan ng marriage yung maldita ng asawa? Yeah, explain bakit. Bakit? Kasi disrespectful yun, di ba? Pag disrespeto yung malditang wife, no? Kasabihan kang, mas malaki sahod ko nga sa'yo eh. How do you feel? Maldita yun, di ba? Patagal ko naman gustong bilhin to, hindi mo mabili-bili. Maldita yun, sir, di ba? Okay. Kung may iyang mag-react, okay katabi yung asawa eh. Kasi maalala yun lahat ko pag isasama na kayo. Okay? So, number 1 need ng lalaki ay respeto. Number 1 need ng babae ay love. Love. Yan na naman magitan sa inyong dalawa, di ba? Love. Kaya kayo nandito, mama. O kaya lang, magkaiba ang pag-spell ninyo ng love. Ang pag-spell ng lalaki sa love ay R-E-S-P-E-C-T. The more you respect your husband, the more na mamahalin ka niya. Yung bang, daddy, mag-grocery lang ako hanggang 1,000 lang, don't worry. Naku, mas lalo kang mamahalin niya. Lalo kang bibigyan ng budget kapag marunong kang mag-budget ng pera.
Hindi ka mo questionin yan. Pag napupunta sa tama, yung pera pinaghihirapan niya. Girls? Clear? Diba no, sir? Natutuwa ito. The more na bibigyan ka ng budget, kasi wais ka. Napapatagal mo yung pera. Diba? Marunong ka tumawad sa palengke. Ha? Okay? Matutuwa ang husband doon? Diba no, sir? Oh, yung love, paano i-spell ng mga babae yung love? Alam nyo? Paano? A-F-F-E-C-T-I-O-N. Ano yun? Affection. Hindi sila mag-explain ng love. Mag-spell ng love. Affection. Ano yung affection? Define affection. Ano yun? Girl. Woman's man. Manindigan. Define affection. Girls. Tayo. Affection, sir, ay ganito. Ma'am. O, kita mo. Tayo kami. Affection is what? Para marinig niya. Habang nandiyan. Are you Chinese, sir? Filipino. Huh? You understand Tagalog also? That's very good. Ika ma'am. Affection is what? Doing what? Sometimes giving affirmation. Giving affirmation. Tagalogin mo, ma'am, para sa unawa ng lahat. Kapag inaalala ka, tsaka ay pakialam. Parang Kailang. Yan. Hindi lang yun. Bigyan ko pa kay idea. Pinipraise ka as a wife. Diba? Hindi ka dinadown. Yung efforts mo, pinipraise niya palagi. Positibo. Pinaparamdam mo lang niya lagi sa'yo na mahal ka niya. Di ba yun ang gusto niyo? Siguro araw-araw mahal ka ng husband mo. Di ba? Araw-araw sinasabi yung I love you bago matulog, with feelings. Di ba gusto niyo yun, girls? Ina-expect niyo? May naninindigan doon, no? Women's Month eh. Para alam ng husband nyo, yung ina-expect nyo. Kaya lahat ng problema sa korte tungkol sa mag-asawa ay dahil hindi alam ang needs ng bawat isa. His needs, her needs, magkaiba yan. Asahin, i-google. Ang needs mo, iba sa needs ng asawa mo. Pag may constant supply of needs, constant, araw-araw, nasusupply ang needs ng isa't isa. Walang space in between. Di ba? Walang space na i-create sa gitna. Dahil yung space na yan, pag nagkaroon kayo ng space sa isa't isa, favorite yan ng mga salisika. Sino yung salisika sa relationship? O yung mga taong dati may crush sa'yo, na interesado sa'yo. Pag nalaman niyo kayo, okay mag-asawa, uy, chance na girl, chance. And that's a warning. Okay? Gusto niyo hindi tumingin sa iba yung asawa niyo? Supply mo yung needs niya. Ano needs niya? O sa lalaki. O sa respeto. Physical needs. Ano yun? Scientifically discovered, every 2 to 3 days, nag-release ng sperm ang lalaki. Kung medyo bata pa. Pag medyo nagkakaedad na, yung 2 to 3 days nagiging 2 to 3 weeks. Okay? Okay? Nagre-release ng sperm. O kanino niya nire-release niya? Kanino? Hindi kayo sumasagot eh. Takit mo, sir. Sagot. Sa inyo lang i-release yan. Hindi sa kapitbahay. Hindi sa ibang tao. Diba na, sir? Dapat ready ka. Yung mentality ng asawa ko, napakaganda. Never ako pininay. Never ako direct.
Pag yung mentality mo may problema, pag kinalabit ka ng asawa mo, pagod ako, pagod, bukas na. O di umasa si husband. Bukas sabi, nag-promise Dumating yung kinabukasan, nag-realism dahil go prepare na prepare. Eto na naman, dumating ka na, pagod ka ulit. Nakay yung mahiga kayo kasi tagal mahiga. Daming ginagawa. Kinalabit ka ulit. Pagod ako bukas na ulit. Magtitiis yun pero may galit na yung konti. Ang scientifically discovered dito, dito opinion na sinasabi ko. Kasi dito napapag-usapan yung sex. No? Nahihiya kayo pag-usapan ko. The third day, nireject mo ulit ang asawa mo. Ayaw din sa pag-aaral, hindi na interesado sa'yo. Oo. As if, parang wala ka sa mundo. Hindi ka nakakausapin. Kaya it's a major violation. Kaya ikaw naman husband, dapat alam mo yung menstrual period ng wife mo. Huwag mo mag-expect. Magbasa kang libro. Diba? O pag-usapan nyo kung paano ka makaka-release. Kayo dalawa lang ang mag-uusap. Okay? Dahil pag yan naging abuse, naging habit mo, lagi mo nire-reject yung husband mo, habit ng tao doon. Hindi na interesado sa'yo yung husband mo. The next day, makikita mo yan, maririnig mo yan kumakanta. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Hindi ikaw yung kinakantahan niya, church. Ha? Your marriage is already in danger. Tandaan niyo yan. Kaya pag hindi ko sinabi to sa inyo ngayon, talagang magiging habitual yung pagtanggi mo. O ito naman si husband, hindi naman alam yung gagawin. Para mapaupo si Mrs. Itiisin na lang, ayaw daw niya eh. Pagod daw siya eh. Wala nang alam si husband gawin. MA Science, nag-aralan din. Gusto mong makasex ang asawa mo? Condition mo. Ha? Remember the principle of bago sakyan ng sasakyan, kinokondisyon. Diba, sir? Para tumakbo ng maayos. Diba? Huwag sakay ng sakay na hindi kinokondisyon sa sasakyan. Paano yung kondisyon ng wife? Ano? Pagod ka? Saan masakit sa'yo? Lutin kita. I-massage kita. Oh. Subukan niyang gawin niya. Tingnan niyo. May naka-smile na yan. Na walang pagod. Ano pang kikisay yan? Diba naman? Tagalan niyo lang yung massage. Huwag naman yung 3 minutes lang o 4 minutes lang. Ha? May solusyon, di ba? Di ba? May solusyon? Ba yan? Yes, sir. Kaya pag hindi mo alam, hindi mo magagawa. That's why we have to teach it to you. Because the things you do not know, you can do it. You cannot do it. You cannot do the things that you don't know. And you need proper teaching like this. Para the next time ma-encounter mo yun, alam na gagawin mo. Diba? Any questions so far? Any question? Alam mo ang oras. Skip ko na to. Remember, 19 ko is principle. Principle means, from the word prince, if you've heard about the kingdoms, merong prince and princesses. They are first in line to the throne. Prince means first. This guy knows it. He came from a kingdom, government. First, ang ibig sabihin ng prince, first in line to the throne. Combined with the word false, from the Greek, it becomes fundamental, tenet, doctrine, root, basis, foundation, or origin. Kaya, pag sinabing principle, hindi ito subject sa debate. Hindi mo ito madidebate.
benefits at destruction ang pagsunod at hindi pagsunod sa principles. For example, bigyan kayo ng isang principle na hindi mo pwedeng ibatihin. Wala kang tinanim, wala kang naanihin. It's a principle. Wala kang pinigay na love, care, attention sa anak mo. At ang anak mo, iniwanan mo, nag-abroad ka, and you expect the child to give back the love, care, attention to you? Na pinalitan mo ng pera? Padala? Suporta? No? Don't expect your child to give that love, care, attention to you also kung tanda mo. Ibibigay niya yan sa taong ibigay noon. Kung sino nagpalaki sa kanya. Okay? That's a principle. You reap what we sow, not expect any harvest, and you did not plant anything from the beginning. Huwag kang mag-expect na malaking kita kung wala ka naman tinatanim from the very first place. Okay? Whatever you plant, you harvest later, good or bad. You plant good deeds, you reap good deeds from others. Ito mga kailangan niyong malaman bago kayo magsimula mag-asawa. Principles. Okay? Wala kang quality time na binibigay sa husband mo, busy ka, don't expect na maging sweet siya sa'yo. Busy ka eh. Merong needs na hindi nasusupply sa kanya. Dahil, gaya ng sinabi ko kanina, pag nag-asawa ka, iiwanan mo na lahat ng bisyo mo. Yung pagpapasaya sa sarili mo, sino ang sasayahin mo? Asawa na, kaya puntahan na natin yung family ko. Ano ba sinabi ng batas, yung ating marriage? Puntahan natin. Yan. Family ko. Marriage, wala din dito, pero nakasulat sa mas mga naunang nag-aral. Ang marriage daw is from the word gem. Gem. Precious stones. Kaya dalawa, precious stones. And it's the fusion of two precious stones. Fusion. Gem. Marriage. Yan ang origin niya, ng salitang marriage. Paano minufuse ang precious stones? Paano? Paano nagiging silver ang silver? Paano nagiging gold ang gold? O ang bronze? Paano? Tumadaan sa pressure, sa heat, di ba? Tinatanggal ang mga tubig, ang dumi, pinupurify hanggang sa maging isang precious stone. Ganon kayong dalawa. Kayo ay purify, testingin ang panahon, susubukin kayo. Kaya ang pinakamalakas na kapit na dapat ginagawa ninyong dalawa ay during the first 5 years. Dahil dyan matetest lahat ng inyong mga pag-uugali na hindi ka nais-nais. At kailangan alisin. Kailangan iwanan ang pagiging baldita. Kailangan iwanan ang pagiging hindi respeto. Kailangan iwanan ang maingay na bunganga na pagdanag sa asawa. Kailangan kalikuran lahat yun. Kung gusto mong ma-enjoy ang pagsasama ninyong dalawa. Clear? Any opposition to that? Wala po. Lain na, sir. 980. Okay, very quick. Sir, pwede ko nabasa? Marriage is special contract of permanent union between a man and a woman, entered into in accordance with law for the establishment of conjugal and marriage. Pansin niyo yung word na special? Special? Kasi merong ordinary. Every time may mabasa ka ng special, lagi may ordinary. Ang ordinary contract under the law is yung terms and conditions na yung dalawa ang nasusunod. Pero hindi yung marriage. Ordinary contract yun. Nagpagawa ka ng bahay, ordinary contract yun. Kapag usap ko sa engineer, ordinary contract yun. Ilalagyan yung dalawa at terms and conditions din yung dalawa.
Yun ang magiging law ninyong dalawa. Okay? Kahit na yung employer-employee relationship, kung ano yung kontrata ninyo, yun ang law sa inyong dalawa. Basta walang nababiolate na existing laws, customs, traditions, or morals. Igagalang yun ng korte, yung kontrata ninyo, na ordinary contract. So, sa marriage daw, special itong kontrata na hindi subject sa what? Nabasa ko ba sa yung second paragraph? It is the foundation of the family and inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law and not subject to stipulation except the marriage settlements may fix the property relations during the marriage within the limits provided by this code. Kaya nagkaroon ng sariling batas ang family dahil special ang family, special ang marriage. Hindi na yung terms and conditions ninyo ang ipapasok sa marriage. Ang sinabing terms and conditions, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga pinapasok yung bisyo, ugali, hindi ka nais-nais, hindi na po yan kailangan ng marriage. Kaya yan ang sinasabi ng batas. Ang masusunod na ay what? Ano na masusunod? Governed by law. Governed by law. Nandito yan, Article 68, yung rights and obligations ninyong dalawa. Job description, ang tawag. Nandito po yun, basahin nyo, Article 68, ha? Assignment niya. Mahaba yun, diniscuss ko yan. So nakasulat na sa batas na meron kang duty to love, honor, and respect, and be loyal to your wife or husband. Nakasulat sa batas eh. Ididibati mo ba kayo? Ha? Ididibati mo? Hindi na eh. Kasi special contract, hindi na entitled sa iyo opinion or kondisyon. Pag sinabi ng law, mahalin mo asawa mo, i-respeto mo asawa mo, maging tapat ka sa kanya. I-honor mo siya. Hindi na ito subject sa kondisyon mo. Wala na yung, teka muna sir, hindi niya ako minamahal eh, paano ko siya i-respeto? Teka muna ma'am, hindi niya ako minamahal eh, o hindi niya ako i-respeto eh, paano ko siya mamahal eh? Wala nang ganun. Ha? Naintindihan? Lahat ng consequences, incidents, nature, are governed by law. Hindi na governed by your own understanding of marriage. Hindi na magbabase ito sa iyong paniniwala tungkol sa marriage kung paano pinakita sa'yo ng magulang mo ang marriage. Hindi na yun ang magbabase. Yung batas na. Okay? So pag kinompare natin mabuti yan, o ito sinasabi ko sa inyo kanina na pag-aaral. Ha? Pag-aaral. Brother, can you see it? Please. Once the relation is formed, the law steps in and holds the parties to various obligations and liabilities. It is an institution in the maintenance of which in its purity the public is deeply interested. For it is the foundation and the family and of society, without which there would be neither civilization nor progress. Thank you. Tumanda. It's a US case. Telling the people na pag pumasok ka sa relationship na yan, the law steps in. Yung kilo salita o gawa ninyo, pati utak, ay governed by the law. Okay? Hindi na kayo masusunod. Second paragraph, second case. Sir, can you read please? Second. Relation, the most important as affecting the happiness of individuals and true basis of human progress. See? Pag tama ang ginagawa niyo dalawa bilang mag-asawa, nakikinabang ang society, ang community, ang mundo. Dahil masaya kayong pareho eh. Maulad ang buhay ninyo pareho eh. Tama ginagawa ninyo. Di ba? Safe yung mga tao sa labas. Pag nakikita kayong sweet, di ba? Anong feeling niyo pag mayroong sweet na couple sa kalye na lamping-lamping sa isa't isa? Anong feeling niyo? Negative eh. Dalawa, hindi naiya oh. Di ba ganun tayo?
Dapat ang feeling natin positive. Uy, ang sweet naman nila. Sana all. Yan yung positibong dapat natin nararamdaman. Lao Tzu, Chinese philosopher. Matuwa ka sa success ng iyong neighbor. Neighbor na yan can be your office mate, can be your brothers or sister. That's a principle. Hindi yung kaiingitan mo pa. Ha? May mga pangit tayong ugali na kailangan natin alisin para tayo isama-sama umunlad. Ha? Pwede? Please? Okay. Pangatlo, sir, kita ko ba? Pangatlo. The marital relation. The marital relation and extraordinary contractual relation is regarded by the as the basis of the legal organization. The preservation of this relation is deemed essential to public welfare. Oh, you see? Yung preservation ng relasyon ninyong mag-asawa ay essential. Saan? Sa public welfare, sa kabutihan ng ibang tao. Ha? Kaya alam niyo yung bahay ninyo, huwag niyo pupunuin ng mga bad memories, yung mga sagutan, argumento, yung bahay ninyo, huwag niyo pupunuin ng magtatago. Dahil maaalala niyo palagi yan. Ha? Hanggang sa isang araw, hindi niyo nagugusto yung tumira doon. Meron akong isang bahay na tinitingnan few years ago. Pandakan. Condominium yun ha, ganda. Sa kausap ko yung may-ari. Napaupahan na namin ito, malis na kami, lumipat na kami. Hindi ko naman tinatanong, pero siguro hindi mapigilan, sabi niya. Nag-iwalay kasi kami mag-asawa. Kaya yung aura ng bahay, yung aura, pag pumasok, ramdam mo yung gloominess, yung negativity sa buong tahanan. Ramdam mo eh. Parang nai-imagine ko, dito sila nagsacrifice, dito sila nagpangaya, dito sila nagbatuhan ng gamit. Ramdam mo, makikita mo, mai-imagine mo. Kaya ang purpose ng law, ang purpose ng batas na ginagawa sa marriage, is to protect your memories. You need to understand that. Gusto mo ma-enjoy yung tahanan ninyo? Punuin nyo lagi ng joys, ng care, ng love, attention sa bawat isa. Ako puno ng good memories ang inyong utak. At yung good memories na yan, ay nagpapalusog sa ating utak. Nagpapalusog sa ating utak. Magkano magtrabaho, excited pumasok sa work. Di ba naman? Purpose of marriage is not about you anymore. You are now legally obligated to produce functional and godly offspring. Yung functional, you can see that from the Wikipedia, how it defines the family. Okay? Makikita niyo doon, yung purpose ng pamilyang binubuo ninyo, may purpose ng bawat bagay sa mundo. Functional children. Pag sinabing functional children, yung gumagana ng maayos. Diba? Yung pinapakain ng maayos. Yung nakakatanggap ng love, care, attention lagi sa magulang. Yan ang functional children. Godly children, how do you define godly children? Just imagine this world being operated by ungodly people. Just imagine our country being led by ungodly president. Imagine that. And just imagine your home being led by ungodly husband. Ano mangyayari? Step. Sa bahay na pinamamahayan ng isang ungodly children and father, what do you expect? Wala namang may offer na solusyon ng mga 80s. Wala naman eh.
meet kang 80, sige, tanungin mo siya, anong solusyon mo yung offer mo sa problema natin? Araw-araw, sa mundo. Tanungin nyo, testingin nyo, hindi naniniwala sa Diyos, tanungin mo, anong solusyon mo yung offer mo? Science? Saan enough? Dahil pag ikaw nag-malfunction as a person, sasabihin lang sa'yo ng psychology, self-love, back to self-love, hindi mo ulit sarili mo, magkaroon ka ulit. Mahalin mo ulit sarili mo, yun lang sasabihin sa'yo. Pero may gap ka pa rin. Anong purpose mo? Sa mundo. Because yung purpose mo, ang bibigay sa'yo ng meaning. Ayun ang kailangan ng mga husbands. Husbands? Purpose in life. Do you know that? Alam niyo na? Husbands? Pag hindi pa, tapos pumasok kayo sa marriage, mag-struggle kayo. You need help. Study Carl Jung. You know him, brother? Carl Jung? Scientist. He teaches about the process of self-discovery, identity. You know him? Carl Jung? Google it later. And also Eric Erikson. If you talk about child's development, study Eric Erikson. I told you, you have no excuse in this information age. Don't live in ignorance. Okay? Lahat yan, napag-aralan. So, maririnig nyo commonly sa inyong mga kaibigan, mga tatanda, sa inyong mga pastor, sa inyong mga pare, na kayo ay pinag-isa ng Diyos. You can always hear that. Di ba, no? Bakit kayo pinag-isa? And here's the purpose. Sir, kita mo? The purpose, bakit kayo pinag-isa? Does not the Lord made them one? Flesh and spirit they are his. And why one? Because he was seeking godly loves. So guard yourself in your spirit. Do not make faith with the wife of your Okay? Why kayo pinag-iisa? Why you are being made as one? Because he was seeking what? Godly offspring. So before you can produce godly offspring, you need to be godly yourself as parents. Ha? Kayo mismo, maging godly muna dapat, pareho. Bigyan ng oras ang pagbabasa ng Bible. At pati ito, ha? Ito expectation ng Estado sa inyo, expectation ng gobyerno sa inyo. Masahe. Ano expectation ng Diyos naman sa inyo? Produce godly offspring. And it's called responsible parenting. Ang ginawa ng batas din ng ating Kongreso, reproductive health and responsible parenting is also a law. Pag nakasulat na ang law, hindi na subject sa iyong terms and conditions. Punta ka sa Supreme Court. Paglaban mo yung malalaman mo. Sabihin mo doon sa mga matatalinong justices kung bakit hindi ka dapat sumunod sa responsible parenting. Okay, ma'am? Sir? Any questions so far? Natututo ba? Okay, sige. We get to a close. My module is designed for a whole day seminar. I will just skip some. I want you to know the importance of fathers in the family. In those it, no? Yung bansa nila, may pinakamataas na crime rate. Hindi lang yung nire-release sa media. Why? Because of a world without fathers. Doon ka lang sa kanila makakakita ng mga pinabayaang bata na namamarin ng eskwelahan. Hintayin natin. Kapag yung divorce na kalusot, parang ungodly children ang mag-produce. Kasi inisip nyo maging masaya. Yun ang purpose ng divorce. Pagpapasaya pa rin sa sarili kasi marami pumasok sa marriage na hindi pa tapos o masaya sa sarili.
Consequences of fatherlessness, makikita nyo rin yan. Fatherless love po. Mag-aral din. Tingnan, babasa ko naman. Sir, please. First and second paragraph. Some fathering advocates would say that almost every social ill faced by America's children is related to fatherlessness. 6 are noted here. As supported by the data below, children from fatherless homes are more likely to be poor, become involved in drug and alcohol abuse, drop out of school, and suffer from health and emotional problems. Boys are more likely to become involved in crime, and girls are more likely to become pregnant as teens. Okay, sir. Because sa father lang kukunin ng bata ang guidance niya sa buhay. Kayo din naman girls, you expect your husband to do it to your children. Diba? Ramdam niyo yun naturally. Itong husband ko dapat siya tuturo sa mga anak ko di nagtuturo. Magte-take over si mami. Kasi smart din si mami May alam din siya Pinipigilan lang yung sarili niya kasi ginaantay niya yung husband niya mag-take over to take the lead. O hindi nagtitake the lead si husband. Magte-take over si mami. Siya na magpapatakbo ng buhay, ng pamilya, ng tahanan. And later on, you will feel like useless husbands. Kakanta ka na rin. Nang kumalaya lang ako, kumalaya lang ako. Nang isipin nyo, may husband, may asawa ba ako talaga? Hindi mo ginagawa kasi trabaho mo Kaya nag-take over si Mrs. Ikaw yun Fathers, Ako kakanta-kanta mo, bababukad kita. You're not taking your role seriously. Lalaki nga kasi yan. Both are smart, both can do the other one. Pero pag nag-take over ang babae, that's only temporary. Husband, sooner or later, magre-reklamo na yan. Trabaho mo ba't di mo ginagawa? You must be the lawgiver in the house. And the wife is the law enforcer. Ang walang lawgiver, o si mami magbibigay ng law sa bahay. Anong tendency ng mga bata? Hindi naman takot ng bata sa mami. Mahina lang mamalo si mami. Si daddy, mas malakas, mas malaki. Mas takot sila sa daddy. Hindi nagbibigay ng law sa bahay. Masagot-sagutin ng nanay. Si daddy nga, mami, walang sinasabing ganyan Tapos ikaw, ganyan. Hindi nga kami pinapansin ni daddy. Hinahayaan lang kami. Masagot-sagutin ng nanay. Bakit? Walang tatay na naninindigan. As lawgiver. Huwag naman military. Huwag naman military ruling sa tahanan. Ilalagay nyo ng love ang pag-rule sa bahay. Husband? Ilalagay ng love, hindi yung, ayaw ka kanya. Makinig ka. Huwag takutin yung anak mo. Kaya pumasok si Jesus para ituro yung love. Okay? Dami na ba? Marami ng informasyon? Loaded na? Loaded na? Sige, pusin ko na. Study Erik Erikson. Child development. Ulitin ko. House gone, the one who finds the house together. Title given only to the males. Yan ang title ko Google mo yan. Master of a house, occupier, and tiller of the soil, and cultivator. Yan ang meaning ng titulo mo. Okay? What else? Father in Greek is Pater. Father in Hebrew is Abba. Which means source, sustainer, provider, strength, and protector. Dahil ikaw ang nagsimula ng marriage, para nahimik niyang babae sa tabi mo, nilok mo ng marriage. Diba no?
Well, ma'am, nahihimik ka lang, di ba? Hindi naman nature ng babae ang mag-alok ng kasal sa lalaki. Nature niyo ba yun? Normal ba yun sa inyo? Hindi naman, di ba? Sino nag-aalok ng kasal? Sino? Lalaki. Ang normal ka pag ikaw nag-alok ng kasal sa lalaki. At bakit ka pumayag pa kasal ngayon? Bakit? Bakit? Kasi nakita nyo may direksyon. Tama? Girls, may direksyon. Nakita nyo? Okay, kasi naman. Kasi pinangakuan kayo ng package deal. Ano yun? Hindi kita sasaktan. Hindi kita papaiyakin. Hindi kita gugutumin. Oh, sinabi ba yun sa inyo? Sinabi? Okay, kasi naman. Gusto lang yung sinabi yan. Gusto lang yung sumagot. Oh, girls, again, kailangan ko rin kayo tutukan eh. O, kasi nakasalalay din sa inyo ang pagiging strong ng marriage. Pinakakuhan kayo niyan, ha? Kasi they are your babies. Ha, sir, ma'am? Natuloy ko sinabi ko kanina. Pwede naman kunin ng Diyos sa lupa ang babae, pero hindi niya ginawa. Saan niya kinuha ang babae? Sa katawan ng lalaki. Maintindihan mo na, husbands, na yung pinili mong asawa, na hindi ka naman diniktahan ng Diyos kapag asawa, pero desisyon ka mag-asawa, pinili mo siya, yan ang ibigay mo. Ha? Kaya madalas maarte yan. Okay? Madalas hindi mo maintindihan niya kasi parang baby nga, umaarte. O, di ba, ma'am? How do you treat a baby? Hindi mo hinahayaan magutong. Di ba? Hindi mo hinahayaan lamukin. Hindi mo hinahayaan umiyak ng matagal. Hindi mo ginugutong. Di ba? That's how you want to be treated? Ha? Ladies? Husbands? They are your baby? Ha? Now, nasagot na. Yung tanong, bakit mag-pera nila? Pera lang nila. Kasi baby mo yan eh. Angkinin nila lahat, pati sa'yo. Lalo na pinakasalan mo pa. Kung pirma ka. Okay? Pirma ka sa marriage contract. Okay, finally. Harvard. For 85 years na. 85 years na. Gusto mo maging masaya at mababuhay mo? Invest in your relationship. Starting with the home. Sabi niya. According to their studies. Starting with the home. Inside the home. Asawa mo, mga anak mo, everybody in the family. Mag-invest ka ng time, attention doon. Huwag ka mag-invest sa crypto. Huwag ka mag-invest sa real estate muna hanggang hindi pa kaya. Yun munang hindi involved ang pera. Yung attention. Here. Sa loob ng tahanan. Okay? Ahabang buhay mo. So the fate of the next generation lies in you. Lies to all the responsible and loving husbands / fathers who ain't supportive and submissive wives / mothers today. This is my family. Who is the happiest human being in the picture? The wife. The wife. Magkipag-unahan sa dolphin. Pag nagpa-picture kayo as a family, ganyan dapat ang smile ng asawa mong babae. O, di ba? Because makikita sa mukha ng babae, nai-enjoy ba niya yung buhay niya sa'yo? Nagre-react siya sa'yo. Makikita yun, mag-reflect yun sa smile ng asawang babae. Kung anong klaseng buhay ang binibigay mo sa kanya. Kaya nakasalalay pa rin sa'yo, husbands, ang lahat. Okay? Husbands, any violent reaction to that? Hindi naman. So, feedback na. Pas na ako sa isang oras yata. 9:34 na. Feedback? Questions? This is your chance.
Manindigan sa tama. Stand for truth. Manindigan. Meron di naintindihan? Tayo. Asang kamay. Understood lahat ng sinabi ko? Intindihan? I-apply ba? I-apply. Ano ang understood? What if yung provider ng family? Oh, what if? Kung buhay yung provider. Paano daw yun? O, sa aking mga naituro, I'm sure may makakasagot sa inyo. What if jobless yung lalaki? Okay, babae yung provider. Okay? What if daw? Ayon sa aking mga tinuro, anong sagot niyo? Hindi pa ready for Hindi pa ready for that. marriage. Very good. What else? What else? Walang funding. Nagtayo ng institusyon, walang funding, walang savings. Alam niyo ba ayon sa studies? You need 2 million pag nag-asawa ka. Para paglabas ng baby, pasasabayan mo yung taas ng bilihin, yung taas ng needs na mga kailangan sa pagpapanganak, nagatas ng bata, para maging normal yung baby niyo for the first 2 years ng buhay niya. Kaya nga yung maternity leave na extend, di ba, from 60 days to 105 days. O, ilang buwan yung 105? 3 months. Hindi sapat yan para tutukan ang baby. Sa ibang bansa, 1 year ang maternity leave. Di ba? Tayo, talagang huling-huli. Late na late. Hindi natin nakikita yung importance ng pag-develop ng bata sa atensyon ng nanay. Ang nakikita nila kasi yung side effect sa mga namumuhunan, sa mga investors. Dahil pag binigyan mo ng 1 year na leave ang babae, siyempre side effect yan sa kumpanya, magbabayad ng 1 year sa isang babae na sa bahay lang. Oh, malaking effect na sa mga negosyante. Yun ang mas priority ng ating mga lawmakers. Hindi yung priority nila ang pamilya. Hindi nila priority yung pag-produce ng functional citizen sa ating mundo, sa ating bansa. Ano pag babae ang provider? Mag-function ang marriage. Lalo na pag yung lalaki, hindi kaya manindigan. Laging ganun sir, di ba? Hindi naninindigan. Hindi naniniwala sa sarili niya, sa kakayahan niya, sa kaya niyang gawin. Porque walang puhunan, hindi na magninegosyo. Porque introvert siya. Diba? Daming rason. Daming excuse. Oh, magsasuffer ang marriage. Definitely. Next question, please. Next question, umahiya. Paano po yan? Sa aming parents kami titira, sir. Anong effect? Pag tumira kami sa parents, anong effect? Mag-interview kayo, mamalaman nyo. Papatakbuhin ng parents nyo ang buhay nyo. Ano kayo sa kingdom nila eh? Pati apo nila, sila mag-decide saan mag-aaralin. Pati kurso, sila mag-decide. Yung kursong hindi mo sinunod, no? Yung pangarap nila na hindi mo sinunod, doon nila sa apo nila. Pasusundurin. Okay. What else? Question pa? Nana? My sincere prayers for the success of your marriage. Huwag yung hanapin dyan, malilito lang tayo. Ha? So, kung may question, ha? Text or message na sa akin, hanapin ako sa social media. Dr. Angelo Ibas. Okay? So remember, we are just managers on earth. Bakit? Managers lang tayo kasi pinagnanak tayo ng lupa, di ba? We hold nothing in our hands. Kaya anything na dumating sa buhay ninyo, anak, asawa, in-laws, kailangan nyo i-manage. I-manage lahat siya, pati pera nyo. Lahat. So sabihin nyo sa katabi ninyo, my darling, kung may tawagan ninyo, babe, sabihin nyo sabay-sabay. My
darling, my babe, my sweetheart? Ano? Yes. Go. We are just managers. I vow to manage you very well. I promise or I vow to manage our marriage and family very well. Go. And let us manage well this institution together. Thank you.